Sino po rito? Kung meron mang isa sa mga motivation na gusto niyang maipakita, gusto niyang maranasan ng mga tao, especially ng mga mahal niya sa buhay, yung maging masaya ang Pasko. Sino po rito gusto niya maging masaya yung Pasko ng kanyang pamilya, ng kanyang mga mahal sa buhay? But again, ang reality po, isa sa mga malungkot na realidad, pag dumarating yung season ng Pasko, hindi naman talaga lahat ng pamilya, hindi naman talaga lahat ng mga members ng pamilya masaya. May mga pamilya, may mga members ng pamilya na kung saan, sabi nga, mas malungkot pa sa Pasko yung kanilang relasyon. May mga members, may mga pamilya o members ng pamilya na pinipili na lang na i-celebrate ang Pasko in a distance. Kasi nga, again, ito po ang totoo, napansin niyo ba? During Christmas, pag masaya ka, iba ang saya mo eh. Napansin niyo po yan? Pero, pag malungkot ka naman, during Christmas, iba din naman ang lungkot mo kumpara doon sa ibang mga season ng buhay mo. Alam niyo po, ayon sa ilang pag-aaral, nakaugat ito doon sa tinatawag na, o rooted ito doon sa tinatawag na neurochemical at psychological factors. So, merong kakaibang response yung brain natin sa dalang saya ng Pasko at the same time, maging doon sa lungkot. So, yung contrast sa positive stimuli o yung tinatawag na emotional homeostasis, ito yung process na pag-maintain ito ng emotional stability at equilibrium na tinatawag sa harap ng panloob o panlabas na problema o pagkawasak ng isang tao. So ito yung klase ng sitwasyon na kahit parang wasak ka na emotionally, pinipili mo maging stable ang damdamin mo, yun nga lang, meron siyang nakatagong lungkot. Isa-isahin natin, bakit iba lungkot pag malungkot ka during Christmas at bakit iba yung saya pag masaya ka during Christmas? Una, yung part na iba yung saya. Tingnan natin. Dahil doon sa neurochemical response na yon, yung tradisyon ng Pasko, nagtitrigger siya ng positive memories at emotion. Napansin nyo? Naaamoy mo pa lang yung simoy ng hangin ng Pasko, meron ka nang nararamdamang saya. Meron ka nang nararamdamang kakaiba na saya. Naaamoy mo pa lang yung amoy ng bibingka, ng puto bongbong, may bumabalik ng masasaya sa'yo na alaala doon sa nakaraan, lalo na nung bata ka. Sino po rito may naaalala pa nung bata? Pag panahon ng Pasko. Yung iba, konti lang konti lang nagagamit. Alam niyo po, again, dahil doon sa social at emotional connection din naman, napansin niyo, during Christmas season, nag-i-increase yung feeling ng sense of belonging at happiness ng isang tao. So, ikalawa, yung part na iba naman ng lungkot. Dahil doon sa neurochemical factors, alam niyo ba na during winter o Christmas season, dahil mas maigsi ang araw sa gabi, nagkakaroon ng decrease doon sa tinatawag na serotonin. Ito yung hormones na crucial sa mood regulation ng isang tao. Yung function nito, nire-regulate niya yung mood, yung behavior, maging yung anxiety at yung happiness ng isang tao. Tinutulungan kang magkaroon ng maayos na tulog, tinutulungan kang maging mabilis na maghilom yung sugat. At dahil naman dun sa psychological at emotional dissonance na tinatawag o dissonance, mas lumalalim yung lungkot during Christmas season dahil dito. Ang halimbawa nito, iba sa pinakikita ng social media yung reality sa buhay mo. Yung halimbawa, nakikita mo sa social media parang ang saya-saya ng ibang pamilya, samantalang kayo, layo-layo kayo in reality. So, halimbawa din ito, yung bang bonggang-bongga yung makikita mong celebration ng ibang tao, samantalang kayo, meron kayong nararanasang financial crisis. So, ang tawag doon, ito yung emotional dissonance, mas lumalalim ang lungkot ng season na ito o sa puso mo during sa season na ito dahil doon sa mga halimbawa na to. So at the same time, yung halimbawa na ang nakikita mo doon sa social media, ang saya-saya ng mga mag-boyfriend, ng mga girlfriend,
Samantalang kayo, kung kailan malapit na yung Pasko, saka nyo pa napiling mag-break. Napansin niyo yun? Sa dinami-dami ng season sa buhay, yung bago pa magpasko, sa kanya pa napiling maghiwalay. Now, bakit nga ba iba dating ng Pasko, lalo na sa pamilyang Pinoy? Yung bang bukod doon sa fact na ito ay simula ng pagliligtas ng Panginoon para sa sangkatauhan, gaya ng sinasabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, "For us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." So aside from this biblical perspective, bakit importante ang Pasko sa pamilyang Pilipino? Alam niyo po, unang-una, ito yung panahong maraming pamilya ang masaya pag magkakasama. Sino po rito, aminado, masaya pagkasama ang pamilya? At sino rito, ayaw makasama yung pamilya? Alam niyo po, tayo lalo na tayo mga Pinoy, iba ang dating sa atin pagkasama natin ang pamilya natin. Totoo ba yan? Iba ang saya natin kapag ka nandoon tayo sa point na kasama natin yung ating pamilya. Alam niyo po, ito ang totoo. Isa sa mga realidad ng buhay, may pamilya, pag nagkasama-sama, malungkot. Gaya ng may pumanaw na mahal sa buhay, nagkasama-sama nga kayo, pero ang lungkot naman ang dahilan ng pagkakasama-sama nyo. Totoo po ba nangyayari yon? Minsan nagkakasama na lang doon sa mga panahon na gano'n eh. Gaya nung may nagkasakit sa mahal sa buhay, nagsasama-sama na lang kayo, pero may lungkot yung pagsasama-sama. Now, ang tanong, bakit ito yung panahong masaya ang pamilya pag nagsasama-sama? Una, sa panahong ito, hindi lang nababalikan ng pamilya yung masayang alaala, lumilikha din sila ng bagong masasayang memories para dun sa susunod na panahon. Kaya nga iba yung saya pagkakasama natin yung pamilya natin kasi nga nagsisimula tayo na lumikha ng bagong alaala para sa ating pamilya. So, pansinin nyo, dalawang magkaibang panahon yung napagsasaluhan ng pamilya pag magkakasama sila sa pagdiriwang ng Pasko. Una, yung tinatawag na nostalgia. Ang origin niya o yung original word niya na galing doon sa Greek word nostos, which means homecoming, and algos, which mean pain. So, kaya pala minsan o madalas, pag may binabalikan ka sa nakaraan, lalo na alaala sa pamilya mo, hindi mo maiwasang masaktan. Mga namiss mong panahon kasama ang pamilya mo, mga namiss mong pagkakataon na mabless sila. Kasi nga, hindi naman lahat ng panahon, pwede naman talaga nating magawa yung mga bagay na yon. Totoo po ba? So, sa kabuuan, ito yung tinatawag nating sentimental longing from the past. So, meron kang mga namimiss sa buhay mo na hindi mo nagawa dun sa nakaraan. Na supposed to be, dapat nagawa mo. So, ang tawag doon, nostalgia. Na galing doon sa word na original word na homecoming and pain. So, kaya pala minsan, bumabalik tayo doon sa nakaraan at hindi natin maiwasang masaktan. Ikalawa, na pinagsasaluhan nating panahon o sa panahon, pagsasama sa panahon ng pagdiriwang ng Pasko, yung tinatawag na anticipated nostalgia. Ito naman yung scientific, psychological term for feelings nostalgic. Hindi sa nakaraan, kundi sa future event. At this point of time, puro positive vibes pa yung mga binubuo mo, yung tinatanaw mo sa future. Why? Kasi nga, ito yung concept na nagre-refer sa mga bagay that you have not yet lost. Yung mga bagay na hindi pa nawawala sa iyo. So pag nawala na, nakaraan na, ito na yung nostalgia. Pero yung anticipated, ito yung positibo ka pa. Kasi tinatanaw mo pa lang yung mangyayari at nandoon ka pa sa point na yung mga bagay o yung mga tao sa paligid mo, nasa sa tabi mo pa. So meaning, kung sa nostalgia, marami sa binabalikan mo, wala na, dito sa anticipated, kasama mo pa sila, katabi mo pa sila. Hindi pa nawawala yung tao o bagay na tinatanaw mo magiging part ng kwento ng future mo. Kaya nga iba ang saya ng tinatawag natin
anticipated nostalgia. Ikalawa, sa panahong ito, hindi lang yung sense of belonging ang ramdam ng isang kapamilya, maging yung emotional support. Sino po naniniwala? Sa buhay, kung meron ng pinakaunang support system ang isang tao, dapat yung pamilya niya. Totoo ba yan? Bago makasumpong ng emotional support ang isang tao, dapat doon ka muna sa pamilya mo nakakasumpong nito. At dapat, ikaw din naman, sa iyo muna unang nakakasumpong ng tinatawag na emotional support ang pamilya mo. Alam niyo po, sa buhay kung meron ng pinakamatibay na support system ang isang tao, dapat pamilya niya. And at the same time, sino po naniniwala, kung meron ng pinakadapat hindi magsawa na support system ang isang tao, dapat yung pamilya niya. Dapat hindi mo pinagsasawaan na maging support system ka ng pamilya mo. Kasi nga ito ang totoo. It's not just what families do, but who they share it with. Meaning, more than anything, more than any activities in life, mas masaya pa rin yung tao na yung mga tao sa ating buhay. Higit sa kahit na ano pa mang kaganapan sa ating buhay, lagi nating tatandaan, mas masaya pa rin pagkasama mo ang isang tao. So ikalawa, bakit mahalaga sa mga pamilyang Pinoy ang pagdiriwang ng Pasko? Ito yung panahon kung saan maraming pamilya masayang magbigay ng may generosity. Totoo po ba? During Christmas, maraming pamilya masayang-masaya na nagbibigay with generosity. Maraming tao, maraming pamilya, magpapamalit pa ng bagong pera, makapagbigay lang sa maraming mga tao. Totoo ba yan? Sino rito nagpapalit? O yung iba nagpapalit lang ng address para hindi matagpuan? Alam niyo po, again, maraming tao, maraming pamilya, nagluluto pa ng marami, sobra-sobra, para doon sa mga taong magiging bisita nila. Ang tanong, bakit nila ito ginagawa? Una, expression ito ng pagsunod sa ginagawang halimbawa o ginawang halimbawa ng pagbibigay ni Lord ng sarili niya selflessly. Yung ginagawa mo na pagbibigay, pagsunod ito doon sa ginawa ng Panginoon eh. Expression ito na sinusundan mo yung ginawa ng Panginoon na nagbigay siya selflessly. So pag binalikan ang historical background ng pagdating ni Lord sa mundo, sabi doon, mayroon 3 pantas na sinikap siyang makita para sambahin siya at magbigay ng mga handog. Sa maraming pagkakataon, pagdating sa panahon ng Pasko, ito yung isa sa mga bagay na nagagamit nating halimbawa, yung pagdating doon sa usapin ng pagbibigay, yung ginawang pagbibigay ng 3 pantas. By the way, wala pong masama doon dahil totoo naman silang naghandog sa Panginoon. But again, pag binalikan mo ang historical background ng pagdating ni Lord, malinaw na makikita mo, si Lord muna ang nagbigay sa sangkatauhan. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Bago pa tayo nakapagbibigay, nagbigay muna una sa atin ang Panginoon. Alam niyo po, ang kanyang pagdating ay pagdating ng isang pinakamagandang regalo sa humanity o sa sangkatauhan. So yung interconnection ng Isaiah chapter 9 verse 6 at John chapter 3 verse 16, malinaw ito na isang kilos ng kamay ng Amang Diyos na nasa sa langit. So kung babalikan natin, yung prophecy na sinabi dito sa Isaiah 9:6, may interconnection siya dito sa John chapter 3 verse 16 na ang kamay ng Ama, kamay ng Diyos Ama ang kumilos doon. Mula dito sa ipinatanaw na yon sa nakaraan, patungo doon sa kaganapan ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga tayo nakapagbibigay ng bonggang-bongga, masayang-masaya, kasi nga nauna nang nagbigay sa atin ng Diyos. Ginagaya lang natin, sinasabuhay lang natin, sinusundan lang natin yung unang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ikalawa, expression ito ng malalim na pananiwala na mas masaya ang magbigay kaysa tumanggap. Sino po masaya rito pag nagbibigay? Alam niyo po, kaya naman maraming tao, maraming pamilya, bonggang-bonggang nagbibigay kasi nga they find happiness in giving more than receiving. Kasi ninyo may mga tao, masaya-masaya.
matapos magbigay ng panahon sa iba. Sino po rito masaya? Pag nakapagbibigay ng panahon, lalo na sa pamilya niya. Kasi ninyo, may mga tao, ang saya-saya nila kapag nakapagbigay ng pagmamahal. And at the same time, maging yung monetary, kapag nakapagbigay ng pera, masaya siya. Alam niyo po, by the way, masaya din naman yung tumanggap eh. Sino rito? Nasisiyahan din naman pag tumatanggap. Masaya din naman pag tumatanggap eh. Pero ang risk doon, pag yung happiness mo nakabase lang doon sa pagtanggap, tandaan nyo, wala sa iyo ang control para sumaya ka. Kapag ka ang pagbibigay, ang nagiging motivation ng kasiyahan mo dahil tumatanggap ka, ang risk nun, wala sa iyo ang control para sumaya ka. Kasi nga, hindi mo control kung kailan ka bibigyan ng isang tao, kung ano ibibigay sa iyo ng isang tao, wala sa iyo ang control. Pero kung ang kasiyahan mo ay nasa pagbibigay mo, nasa iyo ang control. Kung kailan ka magbibigay, kung gaano ka kadalas magbigay. So, ibig sabihin, walang risk doon para sumaya ka. So, nasa sa iyo ang control para sumaya ka dahil ang kasiyahan mo ay nasa pagbibigay mo. So, ikatlo, bakit importante ang Pasko sa pamilyang Pinoy? Ito ang panahon kung saan maraming pamilya inaalala, una, ang kabutihan ng Diyos, ikalawa, ang kabutihan ng bawat miyembro ng pamilya. Sino po rito? Hindi na niya mabilang yung kabutihang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At the same time, sino rito? Hindi na rin niya mabilang yung kabutihang ginawa ng mga mahal niya sa buhay. Yung mga taong katabi mo ngayon, alam niyo po, kasama sa dahilan, bakit importante sa atin ang Pasko? Kasi nga, naaalala natin, nababalikan natin yung mga magagandang ginawa sa atin. Hindi lang ng Diyos, o hindi ng mga mahal natin sa buhay. What does it mean? Una, importante na may time to reflect ang pamilya sa kabutihan ng Diyos sa pamilya. Alam niyo po, importanteng nababalikan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating pamilya eh. Lalo na sa buong taon ng journey natin. Sino po naniniwala? Importante yon na nababalikan mo yung panahon na itinawid ka ng Diyos, yung kabuhayan mo sa buong 2025. Sino po naniniwala? Ang Diyos ang nagtawid sa kabuhayan mo ngayong 2025. Kung bakit nakatawid ang kabuhayan mo sa kabila ng mga kwento na parang mayroong kakulangan, sa kabila ng mga kwento na parang napuno ka ng pressures doon sa usaping pera o sa financial, pero pagbabalikan mo, ilang araw na lang, to be exact, 1 linggo na lang, panibagong taon na naman sa buhay mo. Pero hindi ka iniwan ng Diyos. Yung finances mo, sinamahan ka ng Panginoon. And at the same time, sino po naniniwala, importanteng nababalikan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kalusugan sa buong 1 taon. Sino po naniniwala, kaya ka, ang lusog-lusog mo ngayon dahil sa Diyos, hindi lang sa timbang, hindi lang sa sukat, kung hindi talagang healthy ka. Alam niyo po, importante na nababalikan natin yun eh. And at the same time, importante rin na nababalikan natin yung mga panahong ituwid ng Diyos o itinawid ng Diyos ang relasyon ng buong pamilya. Kasi nga ito ang magsisilbi mong baon sa mga susunod na taon, lalo na doon sa potensyal na pagsubok uli sa iyong kabuhayan. Kapag ka meron kang binabalikan, hindi mo kinakalimutan ang kabutihan ng Diyos sa iyong kabuhayan, pag dumaraan ka o pagdadaan ka ngayon sa potensyal na pagsubok sa iyong kabuhayan, meron kang mababalikan na ginawa ang Diyos sa kabuhayan mo, sa finances mo. Pag nababalikan mo yung ginawa ng Diyos sa iyong kalusugan, pag dumating yung point na nagkasakit ka ng 2026, maaalala mo kung paano ka itinawid ng Diyos. At napaka-importante na nababalikan natin yung kabutihan ng Diyos doon sa relasyon ng buong pamilya kung paano ito tinawid ng Diyos. Kasi nga, pagdating ng point na may pagsubok sa relasyon, may babalikan ka kung paano kayo itinawid ng Diyos at nanatiling buo bilang isang pamilya. So, again, pagdating ng pagsubok, may panlabang ka.
pagdating ng pagsubok, may aalalahanin ka at may babalikan ka. Ikalawa, importante na may time to reflect ang pamilya sa kabutihan ng isa't isa. Bakit sa tingin nyo importante na nababalikan yung kabutihan ng bawat miyembro ng pamilya? Simply because at any given situation, pwedeng magkamali ang isang miyembro ng pamilya sa mga mahal niya sa buhay. Yung nanay mo, hindi perpekto yan. Yung tatay mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, yung anak mo, walang perpekto sa miyembro ng pamilya. At any given situation, pwedeng makapanakit o pwedeng masaktan. So, at the same time, at any given situation, pwedeng ma-disappoint ka o makadisappoint ka sa miyembro ng pamilya mo. Pero dahil may binabalikan kang kabutihan niya, natatabunan yung pagkakamali. Dahil may binabalikan kang kabutihan niya, natatabunan yung sakit na binigay niya. At dahil may binabalikan kang kabutihan niya, natatabunan yung disappointment na binigay niya sa iyo. Now, the question is, paano ba natin may iwasan na mabahira ng lungkot ang pagdiriwang ng Pasko ng isang pamilya? Alam niyo po, unang-una, samantalahin bawat panahon na pwede pang makasama bawat pamilya. Sino po rito, may mga na-miss na o nami-miss na miyembro ng pamilya ngayong Pasko? Na before kasama mo, pero ngayon wala na. Ano ibig sabihin nito? Ito talaga yung reality ng buhay. Hindi lahat ng panahon makakasama mo sila. Kaya nga importante yun na sinasamantala natin bawat panahon na pwedeng makasama ang bawat miyembro ng pamilya. Alam niyo po, sino naniniwala? Darating yung point sa pamilya that you have to say goodbye. Darating yung point na magpapaalam ka talaga. Alam niyo po, ito yung dapat hindi natin kinakalimutan at hindi natin sinasantabi. Darating yung panahon that you have to part your ways. Ibig sabihin, nothing is permanent. No one is permanent in your life. Yung pamilya mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, asawa mo, anak mo, hindi sila permanente na makakasama. Pansin ninyo, yung anak na kasama mo ng matagal, mula pagkabata, isang araw, mawawalay sa'yo, either sa paglipad niya doon sa kanyang karir o sa pagkakaroon niya ng sariling pamilya. Kaya nga dapat lahat na magulang handa doon. Isang araw yung anak mo, pwede talagang mawalay sa'yo. Lilipad siya sa kanyang karir, sa kanyang pangarap sa buhay, or magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya. So, pansinin niyo, yung magulang na ang tagal-tagal kang ginabayan sa buhay, isang araw iiwan mo, pagpapamilya mo, or ikaw ang iiwan permanently kasi bumalik na sa Panginoon. Si Laban, yung binabanggit po dito sa ating reference verse, dito sa Genesis, alam niyo po, ito yung biyanan ni Jacob, masakit man sa kanya, pero kailangan niyang tanggapin, aalis na siya sa piling ng mga anak niya. Kaya nga dapat hanggat may chance na makasama sila, samantalahin mo. Why? Una, dahil ang pinakamalungkot na paghihiwalay ay may mga malungkot na paghihiwalay na unsaid goodbye. Pansinin nyo, iba lungkot pag may mahal kang umuwi kay Lord na hindi man lang nakapagpaalam sa'yo o hindi ka man lang nakapagpaalam sa Kanya. Napansin niyo yan? Iba ang lungkot nun. Kaya nga lalo na yung mga, dahil mas dumami yung mga tao na nagtatrabaho, mga Pinoy na overseas Filipino workers, maraming mga kwento na hindi man lang nakapagpaalam sa mahal sa buhay. Alam niyo po, at the same time, kung malungkot yung hindi man lang nakapagpaalam na umuwi sa Panginoon, mas masakit yung umuwi na pala sa iba, hindi mo pa alam. Mas masakit yung ganong sitwasyon. Yung bang umaasa ka pa na uuwi pa, pero may iba na palang inuuwian. At kung meron pa palang mas masakit, eto yung hindi nga umuwi kay Lord, hindi rin umuwi sa iba, pero na-ghosting ka lang. Yung bigla na lang wala nang paramdam sa'yo. Kaya nga, since we cannot avoid goodbye in our journey, piliin mo na lang na samantalahin yung panahon na makakasama pa sila. Kasi nga, sa ayaw at sa gusto mo, darating kayo doon sa point na yon ng buhay niyo.
Ikalawa, para maiwasan natin mabahira ng lungkot ang pagdiriwang ng Pasko ng isang pamilya, samantalahin bawat panahon na pwedeng magbigay sa pamilya. Alam niyo po, sino naniniwala? Isa sa mga pinakamalungkot na mukha ng Pasko ng isang tao, yung ang dami-dami mong blessings, pero hindi maramdaman ng pamilya mo. Nangyayari po ba yun? May mga tao, ang dami-daming blessings, pero hindi maramdaman ng pamilya. Isa sa mga pinakamalungkot na mukha ng Pasko, yung ang daming-daming blessings ng isang magulang, pero hindi maramdaman ng kanyang mga anak. Yung parang kailangan pang manlimos para suportahan, para bigyan, habang siya nagpapakasaya doon sa ipiling ng ibang tao. Alam niyo po, wala nang lulungkot doon sa chance na ang dami mong napalagpas na Pasko, na meron ka naman, sobra-sobra ka naman, but you lose the chance na ma-bless yung mga taong dapat i-bless mo sa buhay mo. Kaya nga sa Proverbs, sabi dito sa Proverbs chapter 3, 27 to 28, don't hold back help or good things from people who deserve them. If you are able to give them, don't tell someone to come back tomorrow for something you have now. Be prompt and reliable in your dealings. Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauulang kapag ka ito'y nasa kapangyarihan gawin ng iyong kamay. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, humayo ka at bumalik na lamang at bukas ako magbibigay, gayong mayroong ka naman. Now, bakit nga ba may mga tao na kaya namang magbigay, pinagpapaliban pa? Napansin niyo yan? Una, may mga tao, they choose their own timing over the moment's need. May mga tao kaya nagpapaliban yung dapat na pagbibigay kasi nga, mas pinapahalagahan pa yung sariling timing niya kaysa doon sa sandali ng pangangailangan. Wala namang problema doon sa kung kailan mo gustong magbigay eh. Ang problema lang doon, although ikaw naman ang may control kung kailan mo gusto magbigay, ano mang meron ka, ang problema, wala sa iyo ang control kung hanggang kailan mo lang makakasama ang isang tao. Kung kailan mo lang pwedeng mabigyan ang isang tao, magulang mo man yan, asawa mo man yan, anak mo man yan, kapatid mo man yan. At ang problema, wala sa iyo ang control kung hanggang kailan mo lang sila makakasama at mabibigyan sa pangangailangan nila. Ano tinuturan nito? Sa bawat Paskong kasama mo pa magulang mo, ibigay mo na yung pinaka-the best na Pasko sa kanya. Kasi nga, pwedeng sa susunod na Christmas, hindi mo na siya kasama eh. At maraming mga anak na ganon. Ngayon, nagdiriwang ng Pasko na wala na yung mga magulang. Kaya nga, habang kasama mo sila, ibigay mo yung pinaka-the best na Pasko para sa kanila. Kasi nga, it might be the last Christmas na pwede mo silang makasama. So, sa bawat Paskong kasama mo pa asawa mo, ibigay mo na yung pinakamabuti o pinakamaganda, pinaka-the best na Pasko sa kanya. At sa bawat Paskong kasama mo pa mga anak mo, ibigay mo na yung pinaka-the best na Pasko para sa kanila. Alam niyo po, para doon sa mga Paskong hindi mo na sila makakasama, wala kang magiging bahid ng lungkot. Kasi nga, binigay mo yung pinaka-the best na Pasko para sa kanila. Wala kang babalikang regrets o panghihinayang, wala kang babalikang sayang sa buhay mo. Kasi nga, binigay mo yung pinaka-the best na Pasko para sa kanila. And finally, wag lang samantalahin yung pagkakataong makasama sila, wag lang samantalahin yung pagkakataong mabless sila, samantalahin din bawat pagkakataon na pwedeng magpatawad at magsimula uli. Totoo ba? Ang hirap maging masaya ng Pasko pag may kasamaan ka ng loob. Totoo po ba yan? Lalo na yung kasamaan mo ng loob, yung kamukhang-kamukha mo pa, katabi mo pa ngayon. Napansin niyo yan? Parang ang hirap mag-celebrate ng Pasko ng ganon. Alam niyo po, ang hirap maging masaya sa Pasko pagka may di pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Napansin niyo? Kahit hindi buong pamilya may samahan ng loob, kahit yung dalawa lang doon, merong friction, iba yung atmosphere pag may samaan sa loob ng pamilya. Totoo ba yan? Kahit magkasundo yung nanay, yung mga anak, pero pagka magkagalit yung mag-asawa, may samaan ng loob, iba pa rin ang lungkot. Alam niyo po, kahit anong pilit mong enjoy yung season, hindi mo magawa kasi nga sugatan ka eh. Pag meron kang kasamaan ng loob. At the same time, hindi mo talaga may enjoy pag nakakulong ka doon sa malungkot na emotion mo.
At ang tawag doon sa process na yon, ruminations. Ito yung negative dwelling on the hurtful event. So tuloy-tuloy kanyang pinopokus doon sa sakit ng nakaraan at pinipigilan kanyang gumaling. So pag ang isang tao dumadaan doon sa process ng ruminations, ibig sabihin, nandoon ka lang, pilit kanyang pinopokus doon sa sakit na naranasan mo, doon sa betrayal na naranasan mo, doon sa masasakit na salitang naranasan mo sa isang tao, at pinipigilan kanyang gumaling. Ang tawag doon, ruminations. Ang problema, una, may pagpapatawad na gustuhin mo mang ibigay, kung wala na yung gusto mong patawarin, hindi na niya yon matatanggap. Totoo ba yan? Bagamat hindi madali ang magpatawad, lalo na kung sobra ka namang nasaktan, pero lalong hindi madali, yung nauubos ang panahon mo, hindi lang para ma-enjoy yung season ng buhay mo, kung hindi para makapagpatawad. Kasi nga, again, ito ang totoo. Mahirap yung hanggang kamatayan ng isang tao, pinagkait mo yung pagpapatawad, lalo na kapamilya mo. Mas mahirap yung hanggang kamatayan ng isang tao, pinabaon mo yung kawalan ng pagpapatawad sa kanya. Kasi nga, on the other side of the coin, ikaw man, pinagkakaitan mo ang sarili mo, pinagkakaitan mo rin ng pagpapatawad ang sarili mo. Pag nagkakait ka, lalo na sa pamilya mo, ng pagpapatawad, hindi lang sila pinagkakaitan mo, sarili mo man pinagkakaitan mo. Kaya nga habang kaya pang matanggap ang pagpapatawad, ibigay na yung pagpapatawad. Ikalawa, may pagpapatawad na naibigay mo man, wala na yung chance na makapagsimula pa uli. Sino po naniniwala? Mas maganda yung after mong magpatawad, ang kasunod, bagong simula, lalo na sa pamilya. Totoo ba yan? Mas maganda yung after nyo magpatawaran, makapagsisimula uli kayo ng bago kesa doon sa nakapagpatawad nga kayo sa isa't isa, pero hindi niya na pwedeng ituloy ang kwento ng inyong pamilya. Kaya nga dapat binibigay ang pagpapatawad sa panahong pwede pa uling magsimula, sa panahong pwede pa uling magsama, at sa panahong hindi na puro sakit ng loob ang mangingibabaw. Alam niyo po, kung meron man kasing dapat na pinakamagandang bunga ang pagpapatawad, hindi lang paglaya o hindi paglaya sa sakit ng kalooban, sa sakit ng kahapon. Kaya nga, kung may pagkakataon na muling magsimula, lalo na sa isang pamilya, magsimula uli. Huwag lang magpatawad kung kaya pa na magsimula uli. So church, sa lahat po ng pamilya na naririto, again, sobrang special sa atin ang Pasko bilang pamilyang Pilipino. Dahil sa siyang panahong masaya o sa panahong masaya ang pamilya, pag nagkakasama-sama, iba ang saya sa pagbibigay. Ito rin yung panahong inaala-ala natin, kabutihan ng Diyos, kabutihan ng bawat isa sa ating buhay. At kung gusto nating ituloy-tuloy ang kwento ng masayang pamilya sa mga susunod na Pasko pa, samantalahin natin bawat Pasko na makasama pa sila. Samantalahin bawat pagkakataon na makapagbigay sa Kanya, samantalahin bawat pagkakataon na makapagpatawad pa at magsimula uli ng bagong kwento ng pamilya. So again, sino rito masaya dahil kasama niya ang pamilya niya ngayong Pasko? Hindi lang dahil inaala-ala natin yung pinakamagandang regalo ng Diyos sa sangkatauhan, kung hindi binibiyayaan ka pa rin ng pagkakataon na makasama mo sila. So church, as we celebrate one of the greatest celebration that the Lord has given us, isama natin sa dahilan ang saya natin yung mga taong binigay ng Diyos sa buhay natin. So doon sa mga pinili na hindi ka na makasama,
palayain mo na lang at palalayain mo rin ang sarili mo. Para nang sa ganon, yung mga susunod na araw, panahon ng buhay mo, mas magaan ang pagharap mo sa buhay. Yung mga susunod na Pasko sa buhay mo, mas magaan mo rin na ma-celebrate. Kasi nga, no one is permanent in this life. Walang permanente sa pamilya mo, walang permanenteng tao na pwede nating makasama habang buhay. So hanggat kasama sila, pakamahalin, pakapagpalain, at pakatanggapin. Let us pray. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa iyo. Lord, salamat po. Pasko na inaalala namin, hindi lang yung dakilang kabutihan mo sa aming buhay, yung pinakamagandang regalo mo sa sangkatauhan, kung hindi yung pagkakataon na mas mabahin, Panginoon, ang bawat pamilya. Mas lumalim ang samahan, ang pagmamahalan at pagpapatawaran. Lord, sa lahat po ng aking nakasama, pamilya, sa oras na ito, sa physical service, sa online service, Lord, muli ang dalangin ko po, maraming taon pa ang loobin mo na magkasama-sama sila, na masaya, nagtatanggapan, nagsusuportahan, binibigay yung pinaka-the best na maibibigay sa bawat miyembro ng pamilya nila. Buklurin mo po, ingatan at panatiliin na buo ang mga pamilya na aming nakasama po dito sa physical service at sa online service. Muli po, salamat. May isang Pasko na nagpapaalala sa amin ng iyong dakilang pag-ibig, ng iyong dakilang pagliligtas, ng iyong dakilang pagpapaalala na hindi lang sarili namin ang mahalin namin, kundi matuturo kaming magmahal sa mga taong ibinigay mo sa amin ng totoo. Salamat po. Tinataas ko po ang lahat na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you po.